Kaswabe, this is the 2024 BYD Han. Nais ko ng pasalamatan ang BYD Philippines and BYD Greenfields for lending us this incredible EV sedan. Sa lahat ng information na kinakailangan mo, ilalagay ko lang dyan sa pin comment below. Anyway, Kaswabe, this one is a full-size luxury high-performance sedan. 0 to 100 niya ay 3.9 seconds, dual motor, all-wheel drive. Samantalang other car manufacturers, Kaswabe, after the variant name, yung mga trim level nila is the engine displacement, horsepower, pero ito 3.9 seconds. So ito nga pala ang pumapangalawa na most expensive when it comes sa BYD fleet. And this is the second fastest of the BYD fleet. Next nga pala doon sa kakalunch lang na BYD Seal, which is 3.8 seconds naman ang kanyang 0 to 100. To give you a reference kung ano nga ba yung sizing and dimension nito, so gamitin natin example yung lagi nilang rival, which is the Tesla. So, ang Model S is wider and longer. Pagdating niyan, ipapalaman natin ng isang BYD Han. Next yan doon sa mas maliit na Toyota Camry. So, ang pinaka-rival nila ay yung Tesla Model 3, pero Model S, siguro hindi pa tayo nakakarating doon because kala natin before, this is the mid-size high-performance sedan. Yun pala, full-size ito next doon sa isang BYD Seal. So, on this video, i-check natin kung ano ang mga incredible details, interior features, then after that, let's get behind the wheel para malaman natin kung ano ang kayang ibigay ng isang BYD Han. Suwabe, let's begin. And yes, Kaswabe, simulan natin ang review dito nga pala sa interior ng ating BYD Han, starting sa ating driver cockpit. Well, Kaswabe, meron nga pala itong tinatawag na seat greetings para katulad sa mga other luxury car brands, pero hindi lahat ganito. Which is, pag pumasok ka, inopen mo ang door panel, ang driver seat natin, this will move backwards gently and slowly. Once you hop in, syempre ibabalik ka niya kung anong klaseng driver position ang pinaka-ninais mo rito at isinet up mo. Ngayon, Kaswabe, ang tawag nga pala nila dito sa interior natin ay talagang ang gulo-gulo. Hindi ko alam bakit ganito eh. Brown and black. Sobrang straightforward. Hindi katulad ng mga other car manufacturers na candy cutie pie or kung ano man kalandian ang ibinibigay nila na pangalan. Pero ito, which is brown and black. Ang ganda kasi dito eh. Super luxurious, super expensive, and talaga naman ilalaban mo ito bilang sa segment ng executive car. Ang pinakabatayan ko minsan ay hindi ko maabot yung camera ko sa sobrang lapad nito. Siyempre, pag mga mid-size sedan, kumbaga narrow lang siya, madaling abutin yung camera ko. Para ikwento ko sa inyo kung ano yung mga special features nito, magugulat ka pag tumingin ako dito sa kanan, lalagyanan ng eyewear ko, merong camera dito. Hindi po yan CCTV or para i-spy ka. Kasi you can capture the special moments pag bumiyahe ka katulad kasama ang iyong mga loved ones or family bago ka dumating sa iyong destination at gusto mong meron munang mga photo remembrance, pwede natin gawin yan because dito meron kang 64GB na internal storage at expandable pa ito dahil nandito ang lalagyanan ng ating micro SD card. Ngayon, fully open yung camera natin. Pag isinara mo nga pala ng half yan, aba, ikaw na lang ang pwedeng makunan dito na pwede mong i-browse sa ating infotainment system. Meron tayong album dito na application para pag isinara mo, hindi makikita kung sino yung katabi mo sa front passenger. At least, wala tayong huli at di kakulong. Next up, Kaswabe, while driving this, syempre meron tayong chauffeur. Kasi as a bossing, nasa likod tayo. Yung mga Chinese, ganun ang hilig nila. Sa heads-up display nga pala, you can adjust brightness. Pero ang kakaiba rito, may choice ka ng classical or snow. Pag gusto mong puti lang, okay lang. Pero pag gusto mong maging light blue yung heads-up display natin, pwede mo nga palang baguhin ito. Pwede mo nga palang i-remote unlock ito ng driver lang yung bubuksan mo para mas maging safe kasi flash-mounted yung mga door handles natin. Pag binuksan mo, pwede kang salisihan kasi kitang-kita na na-unlock mo. Pero ito, meron siyang pwedeng pinto lang sa driver or pwedeng general yung pag-open nga pala ng mga doors natin. Pwede mo rin i-adjust kung gaano ka-wide yung pag-open ng ating tailgate, yung trunk height niya. Pwedeng 100%, 99%, 98%. Bawat individual seats natin, pwede mong kalikutin at pakialaman. Yung heating and ventilation nga pala, pwede rin kontrolin gamit ang ating infotainment system.
Ngayon, when it comes naman sa ating ambient lighting, sa BYD Tang, meron kang tatlong payat na strip dito ng mga character lights. But here, iba, meron kang geometric patterns dito na mukha siyang scale ng dragon, which is, yun talaga yung naging body sculpture or body design ng ating BYD Han. Hindi lang dyan nagtatapos. Kasi kung makikita mo yung vents mo rito, it's rectangular, rounded. Hanggang doon sa taas ng dashboard, meron siyang continuation kasi resemblance pa rin yan ng scale ng dragon. Hindi lang nagtatapos dyan, dahil syempre mainit yung mga mata natin sa mga detalye. Yung speakers natin dito na Dyno Audio na meron kang 10 speakers para mas magkaroon ka ng premium feeling and vibes dito. Mukha siyang flap ng dragon at ito yung pinakapakpak niya. Syempre maraming layers yun. Yung detalye sa loob, mukha siyang scale talaga ng dragon at sumabay pa yung mga quilted leather na mga designs dito. Ang hindi lang ako na-impress dito is yung pagbago ng ating drive modes. Syempre, performance driving tayo and gusto ko talagang meron tayong very entertaining na nakikita sa mga gauges natin once na pinindot mo yung toggle switch dito sa ating center console, which is simple word na naka-highlight, eco, normal, and sport. Once na nilagay natin sa sport, yung changes lang magkakaroon siya ng illumination na konti sa upper part. Pero sana ini-expect ko na parang may mga 3D effect man lang sa ating gauge cluster, katulad kung gaano kalupit nga pala yung ating infotainment system, pero wala, ganun lang yung pinaka ginawa nila rito. Super luxurious ng mga lights natin. I-gently tap mo lang itong mga to, magbubukas yan, nakabukas lang yung driver door panel natin, kaya lahat ito nakasindi. Ngayon, hindi rin ito nagpapahuli sa ating BYD na mga voice commands. Eto, ganito siya kaswabe. No. Hi BYD, open passenger window. Hi BYD, close sunshade. Okay, close the blind. Yan. Ang malupit pa niyan kaswabe, lahat ng commands, iba-iba. Kung anong aspeto at departamento, pwede mo nga palang i-search dito sa malaki natin na 15.6 infotainment system. Plus, hindi magpapahuli ito kasi hindi man ito yung pinakamalaki na nakita natin na infotainment, pero meron siyang feature which is this one is rotating camera siya. Ngayon ang advantage kasi, pwedeng kung sanay ka sa portrait, ang napansin ko rito kasi pag binuksan natin yung camera, 2 column siya, pero pag ni-rotate mo siya, magiging 3 ngayon yung column niya at mas maraming angle ang pwede niyang ibigay. So, depende na lang sa kagustuhan natin or preference natin. Makakapag-browse ka nga pala ng mga TikTok na application dito. Manibela natin, may D-Pilot because of our advanced driving system. Mga safety natin, flat bottom nga pala siya. Expensive kung titingnan natin ang ating manibela, which is nakalagay ang BYD Build Your Design. Ay, Build Your Dreams pala. And of course, to mention some details dito sa ating driver cockpit, dito sa ating center console, yung shifter natin, malupit-lupit. Naintindihan ko na ngayon kung bakit ganito yung mga lighting effect niya because this one is the scale of the Dragon. Start and stop ay nasa gitna, hazard natin, parking sensors, traction on and off, auto hold, regenerative braking. Ito naman for snow driving. Kasi pag pinindot mo, magbabago yung pinaka-theme ng ating gauge cluster. Wireless charging platform is here. Then makikita mo kung talagang naka-turn on na at nag-charge siya dahil dito sa ating infotainment, meron kang indication. Unlike other automobile, hindi lahat merong ganon. Drive modes natin, yung toggle switch, front defogger, air vents natin, on and off, volume natin. USB Type-A, Type-C, 2 cup holder. You have a deep space dito sa pinakagitna. And yung posisyon nga pala ng ating vents because malaki yung blockage dito ng infotainment system ay nasa baba niya. Meron rin siyang air purification which is the PM 2.5. Pag nakita niya very dangerous and harmful nga pala yung hangin doon sa labas, dito sa loob, mas pinipurify niya kung ano yung pinaka-effect ng air freshness. Introducing Autosport. Kaswabe, this one is the world's most innovative mobility scooter that we can get para sa ating lifestyle and sa mga kababayan natin na PWD. Madali lang to. Comes with 2 separate parts na pwede mong gawing trolley at the same time. Installed nga pala doon sa harap ang iyong illuminated LCD display for you to see the
performance and enhanced lighting system para sa safety precautions pag nasa road ka or sidewalk na pwede mong ilagay sa sports car or regular car na trunk kasi maliit lang ito and very lightweight. Within seconds, ang dali lang i-assemble. Up to 10 speed ang kanyang taglay and 10 kilometers per hour ang kanyang maximum na pinartneran mo ng shock-absorbing flat-free tires for advanced performance and auto braking system. At hindi lang sa kotse, mantakin mo pati sa tren pwede. And flight approved ang ating baterya. Meron tayong lisensya. So, ibig sabihin, pag nag-travel ka around the world, kayang-kaya mo itong ilagay sa cabin at ibaba mo, ma-assemble mo kagad ito. Ang design nito ay talagang super passionate sila para ipakita sa inyo ang performance. So, ganun lang yon. Be active, be free, be yourself by Atto Sport. Ang link ay nasa description below para i-check mo na lang kaswabe. So, here we are kaswabe sa VIP row. Okay? Incredible ang spasyo na makukuha natin dito. This is my leg room and ang head space ko hindi pa bumabangga. So pwede pang lumaki ang ulo natin. Sama no? Meron kang switch dito para i-recline manually ang ating seats. Nakikita nyo naman, hindi siya katulad ng other luxury car brands. Then after that, kung medyo gusto mong pasikipin dito or paluwagin pa, this is my driving position. Pwede mong i-move forward and syempre yung buong seat pwede natin i-move forward din. Ang ganda ng spacing natin dito sa ground. Meron ka lang konting hump dito na ganyan kataas. Yung mga own climate control natin, pwede mong ayusin dito. You have 2 vents, lahat ng adjustment natin dito. Ang pinaka-favorite ko niyan, 3-seating capacity nga pala ito. Pwedeng maging 4, depende sa preference natin. Yung armrest, pwede mong hatakin dito. Ang makikita mo, meron kang extension ng ating rear passage dito hanggang doon sa likod. Ngayon, isasara ko na lang yan. Tapos, you have dual cup holders. Meron kang space dito. Ang importante, because we are the bossing. Meron ka nga palang controls dito, okay? To give you some important functionalities, katulad ng air vents natin, pwede mong i-adjust yung media, yung ambient lights natin, pwede mong pakialaman yung sa harap, sa likod, kung anong trip mo na kulay. Again, may redundancy nga lang pala siya kasi pwede mong kontrolin yung seats dito, dito rin sa monitor natin. Even yung sunroof and sunshade natin, sabi ko nga sa inyo, by 1%, pwede mong pakialaman itong mga to. Sunshade, ibubukas ko ng 42%. Kung isipin mo, baka mamaya nahirapan yung pinaka-mechanism dito, pero kahit 1% kaya-kaya niya or expectin mo kasi like 5% of opening, 10%, 15%. So halos lahat ng pwede mong pakialaman doon, banda dito 60% ng controls, pwede pa rin dito sa ating VIP seating. So we are done here sa super luxurious na mga features and details ng ating BYD Han. Ipakita ko naman sa inyo ang exterior design ng BYD Han. Okay, let's start muna sa kanyang key fob functionalities. Ngayon, nakalock ang ating BYD Han. Pag pipindutin mo ang unlock is, nang matagal, it can open the window. Siyempre, pag mainit, di ba, para yung alingasaw lumabas muna. Tapos, pag gusto natin, i-upright ulit yung windows natin, pindutin mo lang yung lock. Ngayon, siyempre, understood naman ito, yung tailgate, which is ×2 pag pinindot natin. And eto naman, to ignite on the BYD Han. So hold lang natin for at least few seconds. Makikita natin yung indication because magkakaroon siya ng light effects. Yan, naka-turn on na yan. Tapos pagpapatay natin, pindutin lang natin ng few seconds ulit. There you go. Yun na siya. And you will see, of course, yung mga concealed natin na door handles nagtatago. Pag naka-pop out yan, meaning to say, naka-unlock ang mga pinto natin. Next up, kaswabe, yung ipro-project na aura ng isang BYD Han. Katulad nga pala ng BYD Tang, pero dito, mas less lang yung image niya pag titingnan natin as the inspiration of Dragon. Okay, kinakailangan malalim-lalim yung pagtingin mo sa mga bawat detalye. Siyempre, yung mata ng Dragon, makikita natin yung triple LED na projector bulb. And napakaganda nga pala ng strip natin na LED DRL. Ngayon, nakabukas lahat ng mga main beam headlights natin. Pero pag ginawa mong absent yung main headlamps natin, mawawala nga pala itong strip na nag-i-incorporate sa bawat side ng mga ilaw natin. Sa mga turn signals niya, some other car manufacturers, sa mga European and Japanese, di ba? Nagkakaroon sila ng soft light na illumination every time na meron turn signal. Yung iba naman sequential. Pero ito, para magkaroon siya ng silbi na parang dragon dance,
pinag-combine nila yung soft elimination and sequential, which is very nice, very incredible pag tinignan natin dito sa harap. And even doon sa likod natin ng mga turn signals, ang ganda ng galawan niya. Plus, ilalagay mo pa doon yung may mga crossover doon na LED rear tail lamps natin. Ang lupit tingnan. Yung whisker nga pala ng Dragon, makikita mo on both front aprons. So yun yung nagpaganda, and the ground clearance is very impressive naman. Kaswabe, bago ko makalimutan, para talagang alam na alam mong inspirasyon ito, sa isang Dragon, makikita mo ang scale or skin niya dito nga pala sa ating rear shoulder, kaya ganito yung pinaka-design niya. Well, in-add up ko lang. Even though this is a 5-door sedan, ang sexy pa rin kung titingnan natin ang kanyang side profile and definition. Yung shoulder and belt line niya, maganda yung mga linya. Ngayon, para ikwento sa inyo, meron nga pala itong ultra low figure when it comes sa kanyang drag coefficient. Doon, syempre, yung pinag-uusapan natin yung aerodynamics. This one is 0.23, sa isang Nissan GT-R is 0.26, and sa isang Porsche 911s naman ay 0.29. Good to know lang yun, kaswabe. Anyway, yung mga wheels and tires natin, multi-spoke siya na letter Y. Then, naka-Brembo brakes tayo para mas madiin yung ating stopping power dahil this is fast, 3.9 seconds, kinakailangan yon. Okay, Brembo brakes, ventilated rotor disc, pero dito sa rear wheel natin ay flat lang yung disc. Ang size nga pala nito ay 245, medyo makapal-kapal, 45 yung sidewall niya, and R19s. Siyempre, kinakailangan mas grippy yung mga gulong natin. Concealed yung door handles natin. Once na i-unlock natin, magpa-pop out siya, power folding mirrors, pero isinet ko nga pala ito once na i-unlock ko sa driver side lang. Pag gusto mo, lahat ng mga pinto, kaswabe, double click mo lang, pati dito, bubukas siya. So wag lang natin iiwanan to ng naka-unlock dahil kitang-kita na pwede talaga siyang buksan. Well, kaswabe, moving sa ating rear fascia, you can see the sleek and stylish na mga LED rear taillights natin. Yan nga pala yung binabanggit ko kanina, and syempre yung script ng ating Build Your Dreams. Nahirapan lang ako sa kanya kanina or sa mga ilang araw kasi hindi ko mabuksan yung trunk nito. Yun pala, yung press button ay matatagpuan lang sa gitna. Ang akala ko nandito sa bawat gilid or ilalim, wherein nandito rin yung camera. So sabi ko, pwede rin naman sa key fob or i-press ko na lang pala dito. Ngayon ko lang siya nakita actually. Ang cargo space natin is 421 liters. Well, good amount na yon. Pero other full-size luxury sedan, mas more than that kasi nasa around 600, 500. So ito, hindi lang siya naging competitive when it comes nga pala sa ganung numbers. Meron kang dyno audio speakers dito. Doon nga lang sa kaliwang side, meron kang blanco, mas malalim. Medyo weird nga lang. Sa ilalim naman natin, you have tire inflator and portable charger. Anyway, sa power specs naman niya, this is equipped with a dual motor, kaswabe. Siyempre, blade battery ang technology ng BYD all-wheel drive. Horsepower niya, 521 converted into 380 kilowatt. 700 Newton meter of torque, 0 to 100 is 3.9, and ang full charge niya ay umaabot ng 521 kilometers. Wherein doon naman sa BYD Seal, same number sila, pero siyempre ito, mas malaki at mas mabigat. May kinalaman sa physics, so 3.9 seconds, yon ay 3.8. So ano pang inantay natin, kaswabe? I-check naman natin ang kanyang test drive impressions. Kaswabe, I am behind the wheel of the 2024 BYD Han 3.9S. This one is a speed demon na Chinese luxury full-size sedan, kaswabe, na bihirang-bihira tayong makaranas ng ganito. Nagtataka lang ako, hindi niya lang nakukuha yung proper respect when it comes nga pala driving on the road, kasi medyo may times na ginigit-git pa rin ako ng mga ibang sasakyan eh. Like those mga Innova, di ba? Hindi nila naiintindihan na yung nakikita nila na sedan is worth 3.1 million. Siguro kinakailangan lang ma-familiarize sila sa ganitong klase ng segment sa BYD, other automobile, na hindi naman ganito yung presyo. Talagang nakukuha ko yung respeto eh. So minsan nakikipag-gitgitan din ako. Parang iba wala pang pakialam eh. Anyway, sa lahat naman nangyayari talaga yan pag nagsisimula. Ang nakakabilib dito, syempre this one is a full electric car, kaswabe. Sobrang chill and relaxing ng biyahe natin. Akala mo kahit driver ka, parang magic carpet ang nangyayari sa atin dito. Doesn't have any vibration or rattling noise, rattling movement, kaswabe. Anytime na gusto mo siyang ibato, it drives well.
Wala kang mararamdaman na bad traction, yung talbog sa road, wala siyang wheel spin, as in insanely quick response ang makukuha natin. Kahit normal driving ako ngayon, grabe, to the highest level of responsiveness, lalong lalo na pag inilagay pa natin sa sports mode like this one. Yeah, alam mo yon, medyo may delay sa thoughts natin na paghahandaan mo pa lang yung mararamdaman mo na G-force, pero nauna na yung sasakyan sa'yo. Unlike sa ibang sasakyan, ma-anticipate mo yung G-force bago dumating pero eto, ang bilis talaga ng response niya. Yung damping system natin, not the most premium level of feel na nararamdaman ng comfort, which is okay pa rin kasi even though kahit mga passenger ko, talagang yung family ko rito, sila bilib na bilib sila talaga na wow, parang hindi nararamdaman yung lubak, ganyan. Pero as a reviewer, syempre yung mga maliliit na detalye na nakikita pa rin natin, okay naman siya, don't get me wrong. Pero kung ihahalin tulad natin siya sa other full size na mga sedan like the S-Class, ganyan, na paparating pa lang siya doon, yun lang yung pinaka nakita ko na head scratcher sa kanya. And at tingin ko, besides that, yung steering wheel handling natin, hindi lang ganun ka-accurate talaga. Napansin ko siya nung paakyat ako ng Mall of Asia, yung parking doon na spiral na mahaba, naaabot ka pa ng 3rd floor, medyo malikot yung movement ng manibela natin. And even minsan dito sa road, paunti-unti nararamdaman ko pag nagmamaneuver tayo, hindi naman ganun ka big deal, pero siguro hindi lang talaga rin nila naging goal talaga yung ganitong klaseng handling. Kaya niyang i-overpower every automobile on the road, kaya mo silang gulatin. Sa sports mode ako, I'm 85%, 442 kilometers. Visibility is very great. Ang bait niyang tingnan. Generic lang kasi yung pinaka body styling nito kung sa labas, pero mas ma-appreciate mo talaga siya yung luxury ng mga details and features dito sa loob. Tsaka swabe, walang walang pinagkaiba na kunyari nagbi-build ka pa lang ng momentum sa mabagal na speed like 50 kilometers per hour, 80, 100 hanggang makarating ka ng 150, 160. Talaga naman effortless yung nangyayari dito. Kahit mabigat kayo, 5 kayo sa sasakyan, parang yung weight hindi nababother yung BYD Han natin. Na-drive ko rin nga pala yung BYD Seal. That one, more engaging when driving. Ito kasi yung engagement na hindi lang ganun ka-high yung level. BYD Philippines, maraming salamat. BYD Greenfields, thank you so much. Please follow me on my social media platforms, pati sa BYD. And abangan nyo, magkakaroon tayo ng dry fit na merch. And nakalagay nga pala doon yung mga tumulong sa atin since day 1 na nagkaroon tayo ng Rico Suave channel. Hit that notification bell. Maraming salamat. More power and more performance.